Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga ginikiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko na pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ay dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo. Sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises, ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kaniyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon narito at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Pagbabasbas ng mga kandila. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak namin at pinabibindisyonan namin ng mga bubuo ng iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag, si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina't tayo'y lumakad sa Panginoong humarap, kapayapaan niya't galak ay taglay nating lahat, sumamba't mag-asalamat. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamaliw.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kakayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka kahit sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong nanap ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang bayan, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ng sulat sa mga Hebreo na kinakailangang matulad ang Panginoon sa mga tao sa lahat ng paraan, kabilang ang pagdadala sa Kanya sa templo upang iharap sa Diyos at tubusin ayon sa itinakdaan ng kautusan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupon niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. A light of revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves and 2 young pigeons in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in, the Spirit, in the temple. And when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and glory for your people, Israel." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sorry sa pagka-late ulit natin. Pasensya na po ulit.
Shout out sa ating mga kapatid na OFW. Ito pong pulang laso na ito ay laging para sa inyo. Pagpupugay sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Mabuhay kayo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kaya po ba nating maghintay? Gusto po ba natin na tayo naghihintay ng matagal? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ngayong kapistahan ng paghahandog sa sanggol na si Kristo sa templo, ang katuparan ng paghihintay ni Simeon nang makita na niya ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang Panginoon. By the way, hindi po ito simpleng paghihintay, Hindi ito madaling paghihintay. Sapagkat si Simeon ay naghihintay buong buhay. Siya, therefore, ang may pinakakarapatang magsabi ng ekspresyon natin sa wakas. Na madalas ay ginagamit natin kahit sa mga sandali lamang na paghihintay. Sa wakas na luto rin. Sa wakas, dumating ka rin. Sa wakas, nabuo rin tayo. Whereas, hours lang ang pinag-uusapan, days lang ang pinag-uusapan, months lang ang pinag-uusapan, sa wakas na ba yan? Hindi ganyan ang sa wakas ni Simeon nang makita niya ang Panginoon sapagkat halos sumantong na siya sa wakas ng buhay niya. Nang sa wakas ay makatagpo niya ang matagal ng hinihintay niya. Tanong, kaya ba natin yung paghihintay na ginawa ni Simeon? Experience will tell us, ang hirap-hirap yatang maghintay. Mahirap maghintay halimbawa ng sasakyan kapag nag-commute ka lang, lalong-lalo na kapag late ka na o kaya pagod ka na. Mahirap maghintay ng in-order mong pagkain, lalo na kapag tonchons ka na. Yung small intestine mo, kinakain na ng large intestine mo. Mahirap maghintay ng magiging kapartner sa buhay, lalo na kapag 45 ka na, 50 ka na, sorry ha. Mahirap ding maghintay ng reply ng minamahal, lalo na kapag nag-aalala ka na sa kanya. Tapos, babae ka pa. Other naman, sorry, di naman lahat, pero siguro majority. Halimbawa, kayo mga girlfriends dyan, di ba? Kahit 5 oras kayong hindi makapag-reply sa boyfriend ninyo dahil nakatulog talaga kayo. Kahit nag-aalala yung boyfriend ninyo, mag-text lang kayo sa boyfriend ninyo, babe, sorry, nakatulog ako. Sorry, babe. Anong magiging reaksyon ng boyfriend ninyo? Magagalit ba? Hindi. Magte-text pa yan. Okay lang, babe. Nag-alala lang ako kahit papano. Pero okay na ako. Love you, babe. Di ba? Ganun lang kabilis ang conversation. At tulad niyan, in-screenshot ko pa yan. Ganyan lang. Ganyan lang. Kabilis ang usapan. Pero ito, tingin sa akin, baligta rin natin. Si boyfriend, ang hindi nga nakatulog, nakapag-nap lang. Nap lang. Mga 15 minutes lang. Aba, magte-text na si girlfriend. Una mo yan na yan, sasabihin, babe, kasi walang reply si babe, si boyfriend. Ha? After a while, mga ilang segundo lang, magte-text uli si girlfriend. Babe? Yung may question mark, yung medyo malayong question mark na gano'n, marami. Ikatlong text niyan, exclamation point na, marami ha. Babe! Wala pa rin reply. Few seconds lang, magte-text uli yan. Sabihin yan, busy, kung saan-saan, busy-busyhan, tapos ako nakakalimutan. After a while, few seconds lang, magte-text uli yan.
Sabi ko na nga ba, sa simula ka lang. Few seconds lang, magte-text uli yan. Bakit mo ako ginaganito? Few seconds lang, magte-text uli yan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Until few seconds lang din, magte-text uli yan. Bye! Ang itsura ng conversation, ganyan. Diba? Hindi pa hihinto dyan. Magte-text ulit. Quote naman, ayan, value people around you. Because when you lose someone, it will not exactly the same person that will come back. O kaya, susunod na naman. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa mga taong di nagpapahalaga sa'yo. Diba? Nagnap ka lang. Ang daming kaganapan. Kayo talaga. Seriously. Mahirap nga bang maghintay? Ayaw nga ba nating maghintay? Pero bakit may mga bagay tayong nahihintay? Gaano man katagal? Taon man, buwan man. Halimbawa, yung pagtatapos ng anak mo sa pag-aaral, yung pamumunga ng itinanim mong puno o halaman, yung pagsagot ng matamis na oo ng iyong nililigawan, at ang pagluluwal mo ng iyong sanggol mula sa iyong sinapupunan. Di ba nahihintay natin yan? At dapat tayo maghintay. Alam nga namang, kaya enroll pa lang, graduate na agad. Katatanim mo pa lang, may bunga na agad. Kapanliligaw mo pa lang, sasagutin ka na agad. 7 months pa lang, sa sinapupunan mo, iluluwal mo agad. Hindi, di ba? We have to wait. May time frame yan. At dahil may time frame, hinihintay natin yan. And so I think our capacity to wait really has something to do with the time frame we have set or we expect. Alam mo kasi, na yung kursong kinuha ng anak mo, 4 years. Alam mo kasi, nang itinanim mong puno o halaman, ay bata pa lang. Mura pa lang. Alam mo kasi, na ang nililigawan mong babae ay dalagang Filipina o mahinhin. Alam mo kasi, na ang pagbubuntis ay 9 na buwan. Alam mo, nakaset sa time frame mo, kaya nahihintay mo. Diba? Pero isipin po ninyo, kung lalagpas dito, kung yung 4 years lang na kurso, magiging 5 taon o 6 na taon. Kung yung tinanim mong puno, magulang na, matanda na, sa maraming taon, wala pa ring bunga. Kung yung nililigawan mo ng 10 taon hanggang ngayon, hindi ka pa sinasagot, ang dami mo nang nagusto. Kung yung pinagbubuntis mo, 10 buwan na. Sige, anong magiging reaction mo? Siyempre, iba na. Teka, iba na ito. Hindi ka na maghihintay. Gagalaw ka na, kikilos ka na. Tama na! See? So yung paghihintay natin, according sa time frame na sinet, ginugusto at tinanggap natin. For as long as it fits, for as long as it falls within that time frame, waiting is and should never be a problem. Pero kapag ito'y lumampas na, pang-usapan na. May problema na. Doon na tayo, hindi nakapaghihintay. Doon na tayo, nahihirapang maghintay. Brothers and sisters, habang ito ay pwede nating i-apply sa ating buhay, yung pag-set natin ng time frame para sa mga bagay na ipinagdarasal at minimithi natin. Tama yan. Dapat sa taong ito, ganito na ako, ito na ang ma-accomplish ko. Yung time frame na, dapat magbago na ito. Dapat magkaroon na ng direksyon ng buhay nito. Dapat mabuo na ang pamilyang ito. Dapat makabuo na ako ng isang simpleng pamilya. Okay yan, kaysa walang time frame. Okay yan. Pero, huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay may time frame din para sa atin. Upang hindi man natin ma-meet
yung time frame natin, hindi man natin ma-accomplish sa tulong at awa ng Diyos ang mga minimithi natin within sa time frame na in-expect at ginugusto, tinanggap natin, huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa sapagkat may time frame pa ang Diyos para sa buhay natin talaga. O hindi ba? Yan ang pinapakita ni Simeon sa ating mabuting balita. Sinasabi ng tradisyon, si Simeon ay tumanda ng more than 300 years. Imagine that. Hindi natin alam kung gaano ito katotoo. Pero magkakasundo ang mga dalubhasa sa Biblia na si Simeon ay tumanda talaga ng pagkatanda. Ang ibig sabihin nun, marami siyang mga naging karanasan, mga mapapait na karanasan. Marami din siyang mga naging problema, frustrations, disappointments. Tandaan po natin na ang concern ni Simeon ay hindi lang yung buhay niya, ha? Hindi lang yung sarili niya, kundi ang Israel. Naghihintay siya ng katubusan ng Israel. Ng Israel na nakita niya kung paano sakupin ng iba't ibang mga bayan at dayuhan. Ng Israel na nakita niya kung paano panguluhan ng sakim at walang hiyang si Herodes. Ng bayan ng Israel na nakita niya kung paano kinurap ng mga scribes and Pharisees. Ng bayan ng Israel na nakita niyang naghihirap materially and spiritually. Yun ang nagpile up kay Simeon. Kaya imposible na hindi siya nainip. Imposible na hindi siya nagtanong, kailan po ba, Panginoon? Imposible na hindi siya nanghina. Pero, hindi siya nawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang sinunod niyang time frame ay hindi yung time frame niya, kundi yung time frame na ibinigay ng Diyos para sa Kanya. Anong sabi ng Panginoong Diyos sa Kanya? Simeon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang katubusan ng Israel. Brothers and sisters, anong malay ninyo? Baka ito ang time frame na ipinapangako ng Diyos ngayon sa atin. Yung concern mo, yung hinihintay mo, yung pinagdarasal mo, Lord, sana maging maayos na yung buhay namin, ng pamilya ko. Lord, sana mabuo na yung pamilya. Lord, sana maging masaya na ang pamilya. Lord, sana itong dalawang ito sa aming pamilya magkasundo na. Lord, sana yung pagsusugal ng taong ito, matigil na. Yung vision ng taong ito, matigil na. Lord, sana magkasundo na ang dalawa kong anak, ang mga magulang ko. Lord, sana maging responsable na ang tatay ko, ang nanay ko. Lord, sana gumaling na. Ang dami nating mga concerns, mga bagay at taong hinihintay. Anong malay mo? Ito ngayon ang binibigay na time frame ng Diyos sa'yo. Father Fidel, Cynthia, Lori, Ruben, Eva, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nalalasap, hanggat hindi mo nakukuha ang matagal mo nang ipinagdarasal at hinihintay. Father, ibig sabihin ba nun? Hindi ako mamamatay hanggang di ako nakapag-asawa. Yung kasi hinihiling ko eh. Gusto mo? 100 taong ka na, mag-aasawa ka pa? Gusto mo? 100 taong ka na, manganganak ka pa? Hindi naman imposible. Walang imposible sa Diyos. Nangyari yan sa Biblia. But the truth is, the point is, hindi man eksakto nating makuha yung hinihiling natin, hinihintay natin. Ang mahalaga, may sagot ang Diyos na pagligtas sa bawat hinihintay at panalangin natin. Ililigtas niya tayo sa kasalanan, sa kalungkutan, sa pag-iisa, sa kawalang kabuluhang buhay, sa kamunduhan, sa takot, sa pangamba. Men, kahit di ka makapag-asawa, kahit gusto mong mag-asawa, pero may peace kang nararamdaman sa puso mo. May calmness kang nararamdaman sa puso mo. May joy kang nararamdaman sa puso mo. Okay yun! Yun ang sagot para sa'yo. Sagot na pagliligtas ng tagapagligtas na ating Panginoon. Sipin po ninyo, sa palagay ko while reflecting on this, sang-ayon kaya sa expectation ni Simeon, yung ibinigay sa kanyang paraan ng pagliligtas ng Panginoon? Kasi, sanggol pa lang si Jesus eh. Hindi pa naman gumagawa ng milagro si Jesus eh.
Ni wala pa siyang naririnig na pangaral ni Jesus, puro uhalang. Wah! Wah! Nakita niyo na? Kung ako si Simeon, baka sabihin ko sa kanya, hello, sanggunian. Anong pagliligtas ng sinasabi mong nakamta na, natupad na? Nakita mo, naghihirap pa rin yung bayan mo. Oh. Nakita mo, may mga scribat pa rin sa iyo pa rin. Oh. Nakita mo, nandyan pa rin ang mga Romano sa Israel. Anong sinasabi mong okay na? Kasi yun ang sabi ni Simeon eh. Okay na po. Okay na. Pwede na akong mamatay. Kasi nakita ko na ang matagal ko nang hinihintay. Yun yung peace na sinasabi sa Bible that surpasses all understanding. Na pinakamahalagang mararanasan natin at kayang-kayang at gustong-gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Yung kahit na hindi ka gumaling, kahit na may problema pa rin, kahit na hindi pa rin siya nagbabago, kahit na hindi pa rin maayos ang buhay niya, you'll have that peace. Okay, Lord, sige, thy will be done. Kung ano ang time frame mo, kung ano ang sagot mo, kung ano ang kalooban mo, kung ano ang layunin mo, susunod ako. Yun ang pinakamahalaga na pwede nating maranasan. And besides, kahit na mamatay tayo, nang hindi natin nakukuha ang eksaktong ating gusto, sa isip mo ba, sa palagay mo ba, hindi pa rin yung tutuparin ng Panginoon kahit wala ka na sa mundong ito? Papaano kung kahit wala ka na, magbago na siya? Paano kung kahit wala ka na, magmahala na sila? Paano kapag nawala ka, biglang magkakaroon ng direksyon ng buhay niya? Ang time frame ng Diyos, hindi lang sa buhay natin ha. He has all the eternity to answer our problems, to answer our prayers. Natatandaan ko, and let me just end with this. May interview dati kay Alden Richards na parang sinabi niya ganito, nalulungkot siya kahit papaano. Kasi ngayong meron na siya, nabibili na niya kung ano gusto niya, sikat na siya, mayaman na siya, wala na yung nanay niya. So hindi na niya maibigay sa nanay niya yung sukli sa lahat ng mga paghihirap nito sa kanya. Tama yun. Pero kung lalawakan lang ni Alden yung kanyang pananaw, not just within his time frame, not just his way, not just his plan, not just his time, but God's way, God's time, God's will, he'll realize, ang nanay ko ngayon ay nasa langit na, ang Diyos na, ang siyang sumusukli sa kabutihan niya. At nakikita pa rin ng nanay ko yung pagsikat ko, yung narating ko. Kasi from the heavens, tinitingnan niya ako. Sinagot pa rin ng Diyos ang panalangin para sa akin ng nanay ko. Kapatid, hindi sasayangin ng Panginoon ang mga dasal mo. Hindi sisipayuin ng Panginoon ang paghihintay mo. Hindi sasayangin ng Panginoon ang pinaka-expensive o mahal na tubig na lumalabas sa iyo. Ang luha mo. Ang luha mo ng may pagkamahal na gustong iayos ang buhay ng pamilya mo. Sabi ng scriptures yun He will keep our tears in a bottle. Maaaring hindi ito literal, pero ang sinasabi ng scriptures doon, pinapahalagahan ng Panginoon ang luha natin. He will wipe away our tears. Sabi ng scriptures. Ang ibig sabihin nun, darating ang pagkakataon, nasa mundong ito o nasa langit na tayo, mapahiran ng Panginoon ang luha natin at sasabihin niya sa atin, tinupad ko ang matagal mo nang hinihiling. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat,
Sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sapagkat yun naman ang sabi niya, na walang imposible sa Kanya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat yun din naman ang sabi niya, na kumatok ako, ako'y pagbubuksan niya. Na humanap ako, may masusumpungan ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Na humingi ako, at bibigyan daw niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, narito po uli ako. Nagpupuri sa iyo at hinihiling ang matagal ko na ring hinihiling. Pagbabago ng mahal ko, pagkakasundo ng mga taong mahalaga sa buhay ko, pagkakaroon ng direksyon ng buhay ng anak ko, ng pamangkin ko, ng apo ko, pagkakasundo ng mga magulang ko, pagiging buo sana ng pamilya ko, paglampas ko sa mga pagsubok at sa mga kasalanan ng buhay ko. Panginoon, nananalig ako na kahit hindi sa time frame ko, sa time frame mo, mangyayari ang lahat ng ito. Ngayon pa lang, kine-claim ko na. Ngayon pa lang, in your way, in your time, in your will, sasagutin mo ako. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Papahirin mo ang luha ko. Siya ay muling babalik sa atin. Maaring matagal, yes. Maaring maging mahirap, yes. Pero magiging maayos unti-unti ang lahat. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. May you have that peace that Simeon experienced, the peace that surpasses all understanding. Mayroong magandang mangyayari sa iyo na ngayon pa man, kahit may mga problema pa, maging payapa na ang puso mo, na may mangyayaring maganda sa buhay mo at sa pamilya mo. Ngayon pa lang, kahit may problema pa, kahit may sakit pa siya, kahit may sakit ka pa, kahit hindi pa, okay ang pamilya, i-claim mo na yan ay mangyayari talaga upang magkaroon ng kapayapaan ng puso mo kahit hindi mo pa nakukuha ng eksaktong hinihiling mo kung lalapit kay Jesus. How's that peace? That Simeon experience. Because God, Jesus, is willing to give you that peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Christ shines as the light of salvation to all nations and the glory of His people. Let us bring our prayers to the Father who gave up His only Son to light our way through Him. With confidence we pray, God of light, listen to your church. God of light, listen to your church. That the church may show to the world the true face of Christ and be a sign of salvation to all, we pray. God of light, listen to your church. That those in authority may render selfless service to society, have the courage to speak and act in the name of truth and justice, and bear witness
to the light of Christ, we pray. God of light, listen to your church. That consecrated men and women, through their faithful observance of the evangelical counsels, may always serve as beacons of light to their communities and to the church, we pray. God of light, listen to your church. That expectant mothers whose hearts are troubled may receive helpful, loving support from their families, friends, and community, we pray. God of light, listen to your church. That all those who have gone before us may be welcomed in the company of the angels and the saints who eternally sing praise of God, we pray. God of light, listen to your church. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. God of light, listen to your church. Almighty Father, Christ, your Son, became man that he might lead us to you. As we celebrate his presentation to you, we offer humble petitions and ask him to bring us to your presence, you who live and reign forever and ever. Amen. Pag-aalay.
basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay amin sa'yo lamang amin sa'yo lamang ang alak na ito sana'y pagpalain mo ng kaligtasang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay amin sa'yo lamang amin sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay amin sa'yo lamang sa'yo O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay amin sa'yo lamang amin sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na bayan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng salibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid tungo si Hesus Kristo na iyong anak
at aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di na iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayagan ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Sama sila Joyce, Anita, Juan, Louie, Miguel Arsenio Sergio, Tiongaso, Maria Jose, Soralitos, Erickson, Loleng, Zeni, Amang, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri, ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kasalanan ng
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ang Diyos. Pinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos.
sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y umilag mo. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasambihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinangtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo. Asama rin ang mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Salamat po sa inyong mga tulong.
sa pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa Trinidad na Crown, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa mga nag-share ng ating mga live masses at mga recorded videos, reflections. Marami pong salamat. Ito po ang nagiging dahilan para ma-maintain natin ang ating simbahan, makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of La Salette, at makatulong tayo sa mga nangangailangan. Right now, nasa pangalawang chapel po tayo ng ating pinapagawa. Maraming po salamat. Inaanayahan namin kayo na sa mga misa ng weekdays, may pakumpisal lagi. Tuwing umaga, 6 a.m. ang misa sa Lunes, bukas. Pagkatapos nun, may pakumpisal. Walang misa ng Martes. Miyerkules ang misa alas 6, ang pakumpisal alas 5 ng hapon. Huwebes, Biyernes, ang misa alas 6 ng gabi, ang pakumpisal alas 5 ng hapon. Sa umaga ng Sabado, 6 ang misa. Pagkatapos ng misa, may pakumpisal. So kapag ang misa ay sa umaga, ang pakumpisal ay pagkatapos. Kapag ang misa ay hapon, ang pakumpisal ay bago, 1 oras bago ang misa. Wala pong pakumpisal ng linggo. Patayin niyo na ako. Sige. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you